Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako nga pala si Ronaldo. Pero Ronaldo na lamang ang itawag mo sa akin. Tubong Zamboanga del Sur. Ilang dekada na nang maranasan ko ito. At sa pagkakatanda ko ay magbibente pa lamang ako ng mga panahong yon. May bagong pasok sa trabahong pinapasukan ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Bernie. Itong si Bernie, magmula nung maging katrabaho ko ito, napapansin kong napakatahimik niyang tao. Bibihira lamang siya makipag-usap sa mga katrabaho niya at kung makipag-usap man, napakatipid kong sumagot. Tuloy ay hindi maiwasang mainis sa kanya ang iba naming katrabaho at pag-usapan siya ng talikuran. Ang sabi kasi ng mga katrabaho ko, hindi daw marunong makisama si Bernie at halatang nagpapaka-plastic siya kapag makipag-usap. Ang isa rin sa pinakaayaw nila ay iyong hindi niya pagsabay sa aming kumain sa pananghalian. As in, parang may sariling mundong ginagalawan ng katrabaho kong ito. Isang tanghali nga, habang kumakain kami ni Dante ay may sinabi ito sa akin na nagpatindig ng balahibo ko. Ayon sa kanya, nakaraang araw umano ay nakita niyang may kinakaing hilaw na karne. Itong si Bernie na ito. Sa bawat kagat pa nga umano ni Bernie ng karning yon, kumakatas daw na likid ang pula. Nandiri at nangilabot daw siya habang pinagmamasdan ng katrabaho namin. Sira na talaga yung utak mo. Tumigil ka dyan sa kakasabi niyan. Kita mong kumakain ako, oh. Kadiri. Saway ko. Anong kadiri ka dyan? Nakakakilabot ka mo. Parang may sakanibal yung taong yun eh. Kaloka. Anya pang may kasama pang pagbereaksyon na akala mo eh binabae. Parang mas nangilabot ako sa'yo kaysa sa kinikwento mo. Padante-dante pa yung pangalan mo. Lalaking lalaki pakinggan pero kung umasta ka at makisawsaw sa buhay ng may buhay daig mo pa yung chismosa naming kapitbahay. Grabe ka naman pre. Ikaw nga Naldo yung pangalan mo, tunog mabantot. Nakitawan na lamang din ako para matigil na siya sa kakakwento tungkol kay Bernie. Kung ano-ano na lamang kasang napapansin niya doon sa baguhan naming katrabaho. Parang bawat kilos yata ni Bernie ay pinupuna niya at may masasabi siya dito. Kahit magdadalawang buwan pa nga lang si Bernie sa amin, binansagan niya na itong kanibal. Kumakain daw ito ng hilaw na karne. Mabuti na lang at hindi pinapatulan ni Bernie ang mga pinagsasasabi niya. Parang siya lang naman yung nakakakita nun. Isang beses nga, sahod namin, inaya kami ng katrabaho namin na si Isko. Mag-inuman sa bahay nila. Hindi naman kami tumanggi pa ng mga katrabaho ko dahil sa ilang linggo na rin kaming subsob sa trabaho at ni minsan na hindi man lamang nakapag-inuman. Nagkataon din namang wala kaming pasok sa kinabukasan dahil araw ng linggo yon at sarado ang pinagtatrabawan namin sa araw na yon. Kung kaya't ayos lang na abutin kami ng magdamag sa pag-iinuman. Matapos naming matanggap ang sahod ay sumama na kami sa katrabaho. 4 lang kami noon, Sir Seth, dahil ang iba naming kasamaan sa trabaho hindi sumama. May kanya-kanya na kasing pupuntahan ng mga ito. Sabali kami lang ni Dante, Bernie at si Isko ang magiinuman. Tama po kayo. Maski kami ay nagulat kaming dalawa ni Dante nang malaman naming napapayag ni Isko si Bernie na sumamang makipag-inuman. Ang akala ko kasi ay hindi papayag ito oras na ayain na ito ni Isko. Habang papunta pa lamang kami sa lugar ng katrabaho namin, may nadaanan kaming matandang naglalako ng karne. Tinawag ko ito at bumili ako ng karne nang sa ganun may pulutan kami. Manong, bago pa hubay ang karning nilalako nyo? Abay oo naman, bagong-bago yung mga karning ito. Kaya nga ang bilis lang maubos ng mga ito hindi na aabot ng 1 kilo tong karne. Aayos naman sa inyo yon.
Saglit na nagkatinginan kami ng mga katrabaho ko at tinanong kung ayos lamang ba sa kanila yon. Tumango naman si Isko bilang pagsang-ayon. Kaya binayaran ko na kagad ang karning ito. Matapos iabot sa akin ng matanda ang binili ko ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Mga ilang minuto lang ang nakalipas. May natanaw na naman kaming matandang naglalako nun. Naisip kong baka may karning ibinebenta ang matanda kaya't sinabihan ko silang bibili uli kami ng karne. Dadagdagan ko lamang ang binili gawa ng alam kong hindi magkakasya yon. Akmang tatawagin ko na sana ang matandang lalaking may bitbit ng bayong para magtanong kung ano ang nilalako niya. Nang sa bigla akong pinigilan ni Bernie at sinabihang sa iba na lamang kami bibili. Huwag na sa matanda't mukhang wala naman daw yung binibentang karne. Isa pa, huwag daw akong basta-bastang bumili sa mga taong naglalako, lalo na kung hindi ko naman kakilala. Paano ka naman nakakasigurong walang binibentang karne yung matandang yan eh? Hindi pa nga natin natatanong kung anong nilalako niya. Hindi sumagot ang katrabaho ko. Nauna ito maglakad, kaya nalalabuan talaga ako sa taong yon. Matamang sinundan ko na lamang ng tingin ang matandang naglalako at hindi na tinawag pa. Pero agad na napasinghap ako nang biglang lumingon sa akin ang matanda at ngumisi yon. Hindi ko alam pero kinilabutan ako sa pagkakangisi niya. Pakiramdam ko ay tagos hanggang kaluluwa ang mga titig na ipinukol sa akin ng matanda. Para mapawi ang kilabot na naramdaman ko ay agaran akong nag-iwas ng tingin at sumunod na sa mga katrabaho ko. Ewan ko ba, pero kung bakit ng mga oras na yon ay sinunod ko ang sinabi ni Bernie at hindi ko man lamang iginiit ang nais ko. Samantalang hindi naman ako ganun sa iba. Ako kasi kapag gustong gusto ko, kumbaga, hindi ako papayag na hindi masunod ang gusto ko noon. Ilang minuto ang nakalipas habang naglalakad kami papunta kila Isko noon. Meron akong nakitang pusang kulay itim na naglalakad sa kabilang daan na para bang sinasabayan kami. Naagaw yung atensyon ko sa ginagawa niyang pagsunod sa amin noon. Kakaibang pusang ito. Mas mataas ang mga paa nito sa likurang bahagi. At yung tipong para bang nakatuwad ito kung maglakad. Tapos sobrang napakapayat ng pangangatawan niya na halos butot balat na lang. Habang ang mga mata naman ng pusang yon ay halos lubuan at may mahabang pangil ang nakausli sa bibig niya. Napapailing pa nga ako at natawa sa isang baka sigbin yon. Pero agad ko rin namang binawi gawa ng wala namang sigbin yung pusa, di ba? Ang alam ko kasi kawangis lamang ng aso ang sigbin. Kaya't imposible ang tumatakbo sa isipan ko noon. Binalingan ko na lamang ang mga katrabaho ko kung napapansin ba nilang pusang may mahabang panon sa likuran. Pero sa tingin ko ay hindi nila napansin ito. Abalang-abala mga ito sa pagkikwentuhan. Nung magsalita sa akin si Bernie, panandaliang naalis ang pansin ko sa pusang sumasabay. At nung ibalik ko ang tingin ko ulit sa pusang yon, wala na ito sa tawid. Sa isip-isip ko, baka sumuot sa damuhan ng pusang ito kaya napakabilis nitong mawala nun. Pagdating namin sa bahay ni Isko ay masaya kaming pinatuloy ng asawa niyang buntis at hinainan ng kamote. Pero pansin ko nun, nasaglit na natigilan ng asawa ni Isko nang magkatitigan silang dalawa ni Bernie. Nasa likuran ko kasi si Bernie, kaya hindi ito masyadong napansin ng asawa ni Isko. Pero noong gumilid ako at nasa tabi ko na ito, doon pa lamang ito napansin ng asawa ng babae. Dapat nagpasabi kang may mga bisita ka palang isasama dito sa bahay natin, Isko. Hindi sana'y nagluto ako ng marami. Wika pa ng asawang buntis ni Isko noon at humingi ito ng tawad. Kamote lang daw muna ang maihahain niya. Bibilisan niya na lamang umano magluto ng makakain para makapaghapunan muna ang lahat nun bago simulan ng pag-iinuman. Pasensya ka na, Zoraida. Bigla lang kasi ang pag-aya ko sa kanila eh. Wala sa plano.
Ganun ba? O, di bale. Asikasuhin mo na lang yung mga bisita at magluluto lang kami ni Jocelyn. Sa itsura ng asawa ni Isko noon, para bang malapit na itong mga anak. Habang nagsasalita ito ay napansin kong titig na titig itong si Bernie sa kanya. Lalo na sa parting tiyan. Yun bang tipong aakalain mong may malalim itong iniisip at hindi yun magandang tingnan. Pakiwari ko ay parang may hindi siya magandang gagawin sa buntis na ito. Kakaiba talaga at hindi ko makuha kung bakit ganun siya tumitig. Nahihiwagaan ako sa kanya. Siguro ay nakaramdam si Bernie na nakatingin ako sa kanya noon. Kaya kaagad na binaling niya ang tingin niya sa akin. Mabuti na lang at mabilis akong kumilos dahil bago pa man makatingin sa akin ang katrabaho kong yon, naibaling ko na sa ibang paningin ko. Habang patagal kong nakakasama si Bernie, ay parang gusto ko nang paniwalaan ang sinasabi ni Dante sa akin na may kakaibang lihim ang katrabaho naming ito. Kung pagmamasdang maigi ko lang ang mga kinikilos ng katrabaho kong ito ay kakaiba talaga. Sa isip-isip ko pa, dapat ay bantayan ko na maigi ang bawat kilos ni Bernie. Dahil baka mamaya, tamang tumatakbo sa isipan ko. Natigil lamang ang pag-iisip ko tungkol sa kanya nang marinig ko ang boses ni Iskong. Sabi nito ay sumunod umano kami sa kanya. Ituturo niya kung saan namin iihawin ang karning nabili ko. Ilang sandali ang nakalipas habang inihahanda na nga ni Isko ang alak, ay inihaw naman namin ni Dante ang karning nabili ko. Panay pang pagrereklamo ko habang nag-iihaw ng karne nun, dahil alam kong hindi talaga kakasya sa amin ang karning ipupulutan namin. Nga pala, sa likuran ng bahay kami pumesto. Nang sa gayon kahit na mag-ingay man kami ay hindi masyadong marinig ng mga kapitbahay. Matapos makapagluto ng inihaw, inumpisa na namin ang inuman. Habang nag-iinuman nga kami ay tahimik lamang si Bernie na nakikinig sa kwentuhan. Samantalang kami ay halos hindi na maisarap ang bibig sa kakangaw at kakatawa. Napapansin kong mayat mayaring umaalis si Bernie sa umpukan at hindi ko alam kung saan ito nagpupunta. Kapag nasa umpukan naman ito, napakalalim ang iniisip niya. Parang napakalungkot ng kanyang mga mata. Yun bang nakikitawa pero kita mong walang sigla kung makatingin ito. Kung minsan pa nga ay napapansin ko siyang nagpupunas ng mata na akala mo parang iiyak. Noong isang beses ngang palihim ko siyang sinundan pagkaalis niya sa umpukan ay nakita ko siyang pumunta sa harapan ng bahay. At para bang may hinahanap sa labas ng bakuran at sunod-sunod na dumudura sa kinatatayuan nito. Pagkatapos ay may binubulong-bulong siya, Sir Seth. Hindi ko maintindihan. Maya-maya ay hihinto na naman ito. Tatanaw sa labas ng bakuran. Pero hindi ko naman alam kung ano ang tinitingnan niya doon. Para siyang baliw sa ginagawa niya habang pinagmamasdan ko. Napapangiti na nga lang ako at napapailing nung bumalik na ako sa umpukan noon. Nang mga sandaling yun ay may kakaiba na rin talaga ako nararamdaman. Hindi ko lang matukoy-tukoy kung ano. Magmula kasi nung dumating kami sa bahay ni Isko, tila ba binalot na ng kilabot ang buong katawan ko. Parang may mga mata ang nakatingin sa amin. Panaka-naka din akong nakakalanghap ng mabahong amoy na sumasabay at sa ihip ng hangin. Mga bandang 9:00 mahigit na ng gabi yon nang mapansin naming konti na lamang ang alak na ininom namin. Medyo nabitin pa kami sa pag-iinuman kaya't naglabas ng pera si Dante at sinabing bibili ng alak sa tindahan. Dahil sa medyo lasing na kami kung kaya't umaandar ng kakulitan at kaingayan namin noon. Sinabihan naman kami ng asawa ni Isko na magmadali ng bumili ng alak at huwag masyadong magtagal dahil may usap-usapan nga sa kanilang lugar na meron ngang aswang noon. Bilisan lang daw namin nang sa ganun ay makabalik na kami kaagad sa bahay. Papiyaw naman ang natawa ko nang marinig ko yung sinabi ng asawa ni Isko. Gusto ko sanang sabihin sa kanyang hindi na namin kailangan pang magmadali dahil
kasama na namin ang aswang na sinasabi niya. Dahil sa may buwan naman ng gabing yon, kaya't hindi na nagdala pa ng pang-ilaw si Isko. Kita naman daw namin ang daan kaya't hindi kami mangangapa sa dilim. Oh, narinig yung sinabi ng asawa ko ha. May aswang dito sa lugar namin kaya bilisan na lang natin maglakad para makabalik na rin tayo kagad sa bahay. Teka nga paring Isko, matanong ko lang ha. Yun bang sinasabi mong aswang nakita mo na o kaya nakasagupa na? Tanong ni Dante. Hindi pa pre, pero naniniwala akong totoo yun. Bata pa lang kasi ako may naikwento na sa akin yung ama ko tungkol sa aswang na nakaharap niya. Kaya alam kong totoo sila. Nung matapat na kami sa nagtataasang talahiban, panaka-naka akong nakakarinig ng mga kaluskos. At sa pakiramdam ko para bang may nakasunod sa amin nun. Sa pandinig ko kasi ay parang may mga patay na sanga at mga tuyong dahon ang natatapakan ng kung sino o kung anuman. Sandali akong tumahimik at hindi nakisali sa usapin ng mga katrabaho ko't pinakiramdaman ko lang kung ano yung naririnig ko. Baka kasi nagkamali lamang ako ng bandinig nun. Pero nakailang segundo na ako sa pananahimik ay naririnig ko pa rin ang kaluskusan. At sa pagkakataong yun parang agresibo na ang ingay na naririnig ko nun. Nagsimula na rin akong kabahan sa isiping baka mamaya ay may masamang tao ang nakasunod sa amin at baka may gawin yun sa amin. Hindi pa naman kami tagaron sa baryo at yun pa lang ang unang pagkakataong nakapasok kami sa lugar ng katrabaho namin na yun. Lingid sa kaalaman ko na maging si Bernie pala ay nakapansin rin sa narinig kong ingay. Pero nanahimik lamang ito at nakikiramdam lang din pala. Nung makarating na kami sa tindahan ay kaagad nang bumili si Dante ng alak. Nang magbabayad na si Dante noon, nagtanong ang matanda kay Isko kung mga kasamaan ba raw kami ni Isko noon. Oho, Manang Emilia, mga katrabaho ko po sila. Abay, pasarado na ako. Mabutit na abutan niyo ako. At anong oras na rin? Nasa labas pa kayo. Hindi ba nasabi sa ng asawa mong nitong nakaraan lang kamuntik-puti ka na namang mabiktima yung buntis ng aswang na yon? Yung kapitbahay natin dyan, si Iska? Diyos mi kang lalaki Dis oras ng gabi iniwan-iwan mo yung asawa mo at nagdala ka pa dito sa atin ng mga taga-ibang lugar. Sus Mariosep ka talagang tao. Alam mo namang mabango sa aswang yung mga dayo. Sinabi niya pa kay Isko na umuwi na daw kami kagad sa bahay niya. At baka matsyempuan pa umano kami ng nilalang dyan sa daan. O hindi naman kaya ay puntahan ng aswang ang asawa ni Isko para biktimahin noon. Natawa naman ang katrabaho ko't sinabing hindi na kami mga bata. Isa pa kung sakali mang haharangin kami ng aswang pa uwi pagtutulungan umano naming bugbugin ang aswang na yon. Nang sa ganun ay magkaalaman daw kung sino talagang aswang na namiminsala ng mga buntis at sanggol. Baka nakalimutan daw ng matanda na puro barako kami tiyak babago man ang buntot ng nilalang na yon. Oras na makita kami nito. Diyos ko mga bata kayo. O siya sige na't magsiuwi na kayo. Ikaw Isko talaga, ikabuntis-buntis ng asawa mo. Nagawa mo pang iwanan sa bahay ng ganitong oras. O sige na, magsasara na ako. Kahit papano, alam kong nakinig si Isko doon sa tendera. Dahil habang naglalakad na kami pabalik nun, madaling-madali na ito na para bang may hinahabol. Hindi naman mapigilang magtanong ni Dante sa kanya kung bakit nagmamadali siya maglakad gayong pauwi naman na kami sa bahay. Kinabahan ako pre, dun sa sinabi ng tindera. Hindi tuloy ako mapalagay. Matandang yung kasi grabe ko makapanakot. Sagot ni Isko. Dagdag niya pang wika ay hindi niya kakayanin kung may mangyaring hindi maganda sa asawa niya. Mahal na mahal niya mo ng pamilya niya at ayaw niya may mangyaring hindi maganda. Halos lakad takbo na ang ginagawa niya makarating lamang kagad sa bahay nila noon. Makalipas ang ilang sandali, malapit na kami sa daan ng parting talahiban at walang kabayan. Muli na naman akong nakaramdam ng kakaibang presensya. Lumamig ang buong katawan ko. Nagtaasan ng mga balahibo ko sa batok.
sa hindi ko maintindihang dahilan. Ayos ka lang ba? Untag na tanong sa akin ni Bernie. Tuloy ay napaiktad ako't na ipamaywang ang magkabilaang kamay ko. Nang tingnan ko siya ay hindi ko alam kung tatango ba ako o hindi noon gawa ng pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Nahihinuwa kong alam niya rin ang kakaibang presensyang nararamdaman ko. Bigla din akong nakaramdam ng hilo at parang masusuka. Nagulat naman ako nang mabilis na tinapik ni Bernie ang balikat ko. Nagbubulong-bulong na naman ito. Matapos niyang gawin yun, bigla na lamang nawala ang masamang nararamdaman ko. Nagtatakang tinanong ko siya kung ano ang ginawa niya at bakit biglang nag-ibang pakiramdam ko. Kontrabagat. Malakas yung pakiramdam kong isa sa mga yun yung tumama sa'yo kaya bigla na lang sumama yung pakiramdam mo. Baka mababa yung dungan mo. Sagot niya. Dahil sa hindi ko naman alam tungkol sa mga pinagsasabi niya at inakala kong dahil lamang sa kalasingan. Sandali pa akong natawa at sinabihan siyang, alam mo pre, pasensya na pero kasi hindi ko na kayang hindi ka punain sa mga kakaibang kinikilos mo Napaka-weirdo mo. Hindi ko alam kung napapansin mo rin ba yung mga ginagawa mo o hindi Tsaka ano ba yung mga pinagsasabi mo bagat-bagat na yan? Ang weirdo. May idudugtong pa sana ako sasabihin. Pero nakita kong sumeryoso ang mukha ni Bernie at mukhang hindi nga siya nakikipagbiruan. May mga bagay siyang sinabi sa akin tungkol sa aswang at maging sa mga senyales kung nasa malapit lamang ba ito. May sinabi din siyang pangontra kaya kumunot ang noo ko. Sandali akong huminto sa paglalakad at tumingin ng seryoso kay Bernie noon. Dahil sa noon ko lang napagtantong parang mali yata yung unang naisip ko sa kanya na may side dito sa utak, masamang tao o di kaya may pagkaaswang. Mali man ang ginawa kong pangingialam sa personal na buhay ng katrabaho ko. Tahasan ko na siyang tinanong kung ano ang sikreto niya at bakit parang ang dami niyang alam. Curious lang talaga akong malaman kung ano ang tinatago niyang sikreto. Alam mo, pasensya ka na kung masyado na ako na may personal pero hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit ang dami mong alam, lalo na tungkol sa mga ganyang kababalagan. Pagkatapos kong sabihin yon, dali-dali akong napalinga nang makarinig ako ng sunod-sunod na tunog ng pato. Nung una ay malakas pa yon at para bang papunta sa kinaroroonan namin pero maya-maya lang ay napansin kong pahina ng pahina ang naririnig ko. Lumalakas na rin ang hanging humahampas sa mga punong kahoy sa gilid ng daanon. Halos sabay pa kaming dalawa ni Dante na nagtanong kung ano yung naririnig namin. Bakit parang habang tumatagal ay hindi na tunog ng pato? Parang babae na yung humihikbi na para bang humihingi ng tulong nun. Ano yun? Iyak ba yun ng babae? Tanong ni Dante. Sunod-sunod na umiling si Bernie at sinabing huwag umano kaming magpalinlang sa mga naririnig. Gawa umano ng nilalang ang ingay na naririnig namin nun. At oras na kumagat kami sa bitag at hanapin namin kung saan nanggaling ang ingay na yon, tiyak ay may kalalagyan kami sa kamay nila. Tara na, bilisan nyo na maglakad at subukang huwag pansinin ang ingay na naririnig nyo. Sandali, yung asawa ko. Kailangan ko na makarating kagad sa bahay at baka kung ano na yung nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala sa asawa mo, tol. May mga ginawa ako doon. May mga binaon ako sa palibot ng bahay mo. Kahit sa bubungan, may binato ako doon para hindi malapitan ng aswang at maamoy ng aswang yung pinagbubuntis niya. Saad ni Bernie. Bumagal sa paglalakad si Isko at nilingon si Bernie ng may pagtataka. Tinanong niya pa ito kung anong ibig nitong sabihin, kung anong mga pangontrang nilagay, at sigurado ba umano itong hindi malalapitan ng aswang ang asawa niya. Sasagot na sana si Bernie nang sa walang ano-ano sabay kaming napatingala nang makarinig na kami ng malakas na huni ng wakwak. Sa pagtingala nga namin ay halos takasan na ako ng kaluluwa nang makita ko ang isang napakalaking ibong
aakalain mong may sapaniki ang pakpak nun. Klarong-klaro kong nakikitang singlapad ng kumot ang pakpak ng ibong ito habang nakalutang at mayat-mayang ikinukumpas sa mga malalapad na pakpak. Narinig ko namang sumigaw si Bernie na tumakbo na daw kami dahil aswang umano ang ibon na lumilipad nun. Aswang? Anong aswang ba yung pinagsasasabi mo? Halos magkanda bulol-bulol kong tanong sa kanya at hindi ko na alam kung bakit sa dinami-raming pwede kong itanong. Yun pa talaga. Kamantalang kanina pa nga sinasabi sa amin ni Bernie na nararamdaman itong sinusundan nga kami ng aswang. Kaya't maganda na kami. Sigaw na ng sigaw si Bernie na tumakbo lang kami ng matulin at huwag nang subukan pang lumingon dahil hindi niya kami kayang protektahan lahat. Dahil sa takot ay agaran na kaming kumaripas ng takbo at sumunod sa kanya. Halos hindi na ako magkanda o gaga pa sa kakatakbo at parabang panawan na ako ng ulirat nun. Lalo na noong marinig kong parang nasa likuran ko lamang ang humahabol sa amin. Dalian nyo na! Bilisan nyo ng tumakbo! Huwag na kayong lumingon! Sigaw niya. Maya-maya pa ay narinig ko na lamang ang malakas na sigaw ni Bernie. Hinahamon nito ang nilalang na siya umano ang habulin at huwag kami. Minuran-mura niya pa ang nilalang at sinabihan sila umano ang magtutuos. Narinig ko pang sinabi niyang kilala niya ito at ito ang matandang lalaking naglalako umano na may bitbit na bayong kanina noong papasok pa lamang kami sa baryo. At ito rin ang aswang na nagbalat kayong pusang sumunod sa amin noon. Halos sabay-sabay naman kaming napahinto sa pagtakbo nang marinig namin ang sinasabi ni Bernie. Noong lingunin nga namin ito ay ganoon na lamang ang kilabot at takot na nararamdaman nang makita naming nakikipagharap na ito sa isang parabang aso pero halos kasing laki na ng kalabaw. Sunod-sunod na pagmumurang pinakawalan ni Bernie. Nagsalita ito ng mga kung ano-anong kataga na hindi ko maintindihan. Mayat-mayang umaangil ng napakalakas ang kanyang kaharap nun. Pagkatapos ay muli na naman siyang susunggaban. Ano pa ginagawa niyo? Tulungan natin si paring Bernie. Tulungan natin. Untag ko sa dalawa nun. Naganap na nga ako ng kahoy na pwedeng ipanghampas sa aswang. Samantalang si Dante naman ay kaagad na dumakot ng mga maliliit na bato. Sunod-sunod na binabato yun sa nilalang. Na makakita naman ako ng malaki-laking kahoy sa gilid ng daan ay mabilis ko na yung kinuhat patakbong lumapit kay Bernie. Akmang hahambalusin ko na sana ang nilalang pero agaran yung napigilan ng marinig kong malakas na sumigaw ang katrabaho ko't nagwikang huwag ko daw hambalusin yon dahil baka siya pang matamaan ko. Sa pagsigaw nito, inutusan niya kaming magmadali ng tumakbo papunta sa bahay ni Isko at subukang humingi ng tulong sa mga kapitbahay nito. Wala umanong magagawa ang kahoy na bitbit ko't hindi yun makakatulong. Dalian daw namin hanggat may lakas pa siyang makipagsugupa sa nilalang na yon. Matapos siyang sabihin yun ay saka pa lamang kami natauhan at nagmadali na ngang kumaripas ng takbo pa uwi sa bahay. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakarating na kami noon. Kaagad na humingi ng tulong si Isko sa mga kapitbahay nila. Kinuha niya na rin ang itak at wala na ngang patumpik-tumpik pang nagmadali na silang bumalik sa pinangyarihan kasamang ilang mga kalalakihang kapitbahay na may mga kanya-kanyang bitbit na itak noon. Sasama pa sana ako sa kanila pero pinigilan kami ni Isko at sinabihan kaming dalawa ni Dante na bantayan na muna ang asawa niya. Hindi niya mano alam kung anong gagawin oras na isa sa amin ang masaktan ng aswang na yon. Mga bisita niya kami, kaya dapat ay ligtas kaming makakauwi sa kanya-kanyang bahay. Ilang minutong nakalipas ay bumalik na silang may magandang balita. Napatay umano ang nilalang. Dinala sa barangay para i-report ang tungkol sa nangyari. Pinatunayan na rin ni Isko sa amin na totoo ngang sinabi ni Bernie kanina. Yung nakasagupa namin
ay ang matandang may bitbit na bayong na naglalako. Hindi lang ito ang naging revelasyon, Sir Seth. Alam niyo ba kung bakit na ganun na lamang makatitig si Bernie sa tiyan ni Zoraida? Dahil ang nakakagulat sa lahat, inamin mismo sa harapan namin ni Zoraida na si Bernie ang ama ng ipinagbubuntis niya. Saglit lang, huwag muna kayong magalit at mag-react mga kagiliw. Hindi pa tapos ang lahat. Matapos ngang sabihin ni Zoraida na itong ang si Bernie ang ama, nanlaki ang mga mata ni Isko at mukhang hindi ito makapaniwalat. Parang panandalian itong tinakasan ng dugo sa katawan. Ang akala ko talaga ay magkakagulo na sa bahay ni Isko ng gabing yon. Doble ang takot na naramdaman ko pero mas natakot ako sa revelasyon ng asawa ni Isko kesa dun sa aswang na yon. Hinawakan ni Zoraida ang kamay ni Isko at tila pinakalma ito. At nung medyo kumalma na, doon pa lamang ipinagpatuloy ni Zoraida ang pagkikwento. Ayon sa kanya, nakilala niya sa pinagtatrabawan si Bernie nung dalaga pa lamang siya at nagkaroon sila ng relasyon hanggang sa nagsama sila sa iisang bubong. Pero nung malaman niyang isang manggagamot si Bernie, ay natakot siya sa isiping baka kapag nagkatuluyan na sila ay hindi magiging maayos ang takbo ng kanilang buhay. Gaya na lamang ng ibang manggagamot na mas piniling lumayo sa sariling pamilya at mag-isang namumuhay sa paanan ng bundok. Dahil sa ayaw nitong madamay ang pamilya, oras na balikan ito ng mga nakalaban sa panggagamot. Kagaya na lamang ng mga mangkukulam, mambabarang at iba pang mga masasamang nilalang. Ang gusto niya ay simpleng buhay lamang kaya't umalis siya sa lugar na pinagtatrabawan ng walang pasabi ka Bernie. Kumaga, bigla na lamang siyang naglahong parang bula sa piling ng kasintahan niya. Umuwi siya sa lugar na kinalakihan at doon nagsimulang mamuhay. Pero wala pa mang isang buwan noon ay nalaman niyang buntis na siya na dinadala niya ang anak nilang dalawa ni Bernie noon. Kababata niya si Isko at ito lang ang tanging nakakaalam sa lahat ng mga nangyari sa buhay niya. At noon ngang malaman ni Isko na buntis siya at natatakot siyang maiskandalo sa kanilang baryo, sinabi ni Isko sa kanyang nakahanda itong panagutan ng pinagbubuntis niya. Nung una ayaw niya. Ang kaso, nung malaman ng mga magulang niyang buntis ito, agad-agad na ipinagkasundo silang dalawa at ikinasal sa West bago pa man pumutok sa kanilang baryong nagdadalang tao siya. Hindi ko alam kung kanino ako maaawa. Kay Bernie ba o kay Isko? Dahil sa noong si Bernie nang nagsalita ay sinabi ni Bernie sa amin na ilang buwan niya nang hinahanap si Zoraida. Noon kasi magkasama sila ay walang nabanggit na baryo si Zoraida sa kanya kung saan ito naninira ng pamilya. Basta't ang alam niya lang ay ang kabuuan ng lugar. Kaya ang ginawa niya, habang hinahanap niya ito ay palipat-lipat siya ng trabaho. Hanggang sa nga, nagulat na lamang siya nang makita niya itong ipinakilala ni Isko sa amin na asawa. Maluwa-luwa pa si Bernie nung hinarap niya sa Isko at sinabihang hindi siya naroroon para guluhin ang buhay nila. Sapat nang malaman niyang nasa maayos naman palang kalagayan ng babaeng mahal niya. Hindi na siya mag-aalala pa, tulad noong biglaang hindi na pagpapakita sa kanya ni Zoraida. Isa pa, masaya siyang malamang magkakaanak na siya kay Zoraida. Yun ang kauna-unahang pinapangarap niya noon, pero hanggang dun lang. Hanggang pangarap na lamang dahil mapamilya ng binubuo ito. Matutuldukan na rin umano ang ilang buwang paghahanap niya kay Zoraida. Nakiusap si Bernie kay Isko, lalaki sa lalaki na sana'y alagaan, mahalin at ituring na totoong anak ni Isko ang sanggol na dinadala ni Zoraida. Alam niya magiging maayos at maganda ang kinabukasan ng anak niya. Gawa nang nakikita niya kung gaano kamahal ni Isko si Zoraida. Yun ang huling gabing nakita at nakasama namin ang katrabahong si Bernie. Pagkabalik namin sa trabaho, nalaman naming umalis na ito at mukhang bumalik na yata siguro sa kanilang lugar. Tapos na rin naman kasi ang paghahanap niya sa kanyang babaeng minamahal at alam niyang nasa maayos na kalagayan na ito.